Let's talk about the uses of the verb ser. So isa ito guys sa mga verbs, topics na medyo nagkukos ng confusion sa mga bagong learners ng Spanish language. So it is often confused with the verb estar since both of them they could be translated as is, am, or are. Both of them. Kaya nagkukos siya ng confusion minsan. Di alam kung kailan mo gagamitin yung ser, kailan mo gagamitin yung estar. Yan. So, the use and the translation of these verbs, ser at saka estar, lie on the aspect of how they are used. Ginagamit ba siya to refer to something permanent or inherent? Or ginagamit ba siya to talk about something temporary? Yun ang magdi-decide kung ang gagamitin nating translation ng is, am, or are ay ser ba or estar. So this discussion guys aims to outline the uses of the verb ser and give sample sentences to better understand them. And we're going to have another discussion for the verb estar. So una, bago natin puntahan yung mga gamit ng verb na ser, puntahan muna natin yung conjugation niya. No? So let's take a look sa conjugation ng verb na ser sa present tense indicative. So ito ang ating mga subject pronouns. We have yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas. At ang conjugation ng verb na ser sa yo ay soy, yo soy, tú eres, usted, él o ella es, nosotros somos, vosotros sois, ustedes, ellos, ellas son. Sa English, guys, ang katumbas niyan lalabas yung yo soy, ang katumbas niyan ay I am. Tú eres, you are. Usted, él, ella es, or él or ella es, he or she is. Nosotros somos, we are. Vosotros sois, you guys are. At ellos, ellas son, they are. Ngayon, merong usted tsaka ustedes, no? So, nandyan din yan sa S na huhulog. Lalabas, pag sinabing usted is, ang translation niya na you are. Na yung you na yon ay referring to singular, you singular na you. Whereas yung isa naman ay plural na you. Yan, ang pagkakaiba kasi niyan guys ay yung usted at saka yung to, parehong you yan. Kaya lang yung to, ginagamit natin yan as you kung familiar sa'yo yung kausap mo. Yung usted naman, ginagamit mo naman yan as you na kailangan mong magpakita ng formality, no? So parang sa Tagalog yan, yan yung difference na ginagamitan natin ng po at opo yung kausap mo. Hindi naman kasi laging ganun eh. 'Di ba no? In some instances, pagka familiar naman sa iyo yung tao, hindi mo naman ginagamitan na yun ng po or kasing edad mo. So more or less, ganun ang katumbas niya sa Spanish. So yan ang conjugation ng ser. Soy, eres, es, somos, sois, son. Yan. Ganyan lang naman ang conjugation niya sa present tense indicative. So puntahan na natin agad yung gamit, mga gamit ng verb na ser. Kailan ba natin siya ginagamit? Kumpara naman doon sa verb na estar. So ang mga gamit guys ng verb na ser ay ang mga sumusunod. Ginagamit natin siya to talk about the characteristics of someone or something, profession, relationship or ugnayan, place of origin, the material something is made of, at saka time. So generally, yan ang ginagamitan natin ng verb na ser. So unahin natin guys yung characteristic. Characteristic or masasabi natin na attribute or yun yung talagang nagdi-describe sa isang tao o isang bagay, no? Hindi lang tao, pati bagay. So, tandaan natin again, ang ser ay translated as either is, am, or are. So, whenever we use any of these linking verbs or be verb to talk about characteristic or of someone or something, doon lumilitaw yung gamit ng ser. Kagaya niyan, she is.
kind, no? So yung is, yun na nga yung itatranslate natin as one of the conjugations of ser, referring to the characteristic of the subject. She is kind. So we will translate is as es. Yan. Ella es amable. Vamos a mostrar algunos ejemplos más. We are friendly. Are naman ang ginamit natin dito. 'Di ba kasi ang translation ng sir pwedeng is, pwedeng am, pwedeng are. No? So ito naman are naman. We are friendly. Nosotros somos amistosos or amigables. You are pretty. Tú eres bonita. The house is big. La casa es grande. The car is expensive. El coche es caro. Yan, karakteristik niyang mga bagay na yan, katangian niyang mga bagay na yan. Ang sumunod na gamit ng sir ay profession. Profession or role or occupation ng tao, yung kanyang pinagkakaabalahan, yung role na ginagampanan niya o yung kanyang trabaho. Miguel is a doctor. Yun ang kanyang profession. So we translate that as Miguel es médico. I am a teacher. Yo soy profesor. Pansinin natin guys ha, sa English kasi merong a. Pero nung in Spanish na natin, wala na yan. We don't need to translate the a. May mga ganun naman sa mga languages guys, no? Isa yan sa siguro masasabi natin na language barrier. Hindi naman kasi laging direkta ang translation eh. Hindi naman lagi na kung ano yung meron dun sa language na pinanggalingan, pag translate mo na sa susunod na language, kailangan bawat word na nandun, meron din dun sa susunod na language. Hindi laging ganun. No? So in this case, yung a from the English language, hindi na yun tinatranslate sa Spanish. Wala na yun. So, diretso na tayo ng Miguel es médico. Maraming ganyang instances, guys. No? Meron nga yung tinatawag sa Spanish na personal a eh. Pag in English mo naman, nawawala naman yun. So, may mga ganun po ah. So, when we talk about profession, kung merong a doon sa English, pag tinranslate na natin sa Spanish, wala na yan. We don't need to translate that. Okay po. My father is the president. Mi padre es el presidente. You guys are students. Vosotros sois estudiantes. Yan. Profession, role, or occupation. Another use of the verb ser, guys, is to refer to relationship or ugnayan. Maaring ugnayan yan, relationship between people, between objects, or people and object, etc. So, ginagamitan din natin yan ng ser. At pag sinabi nating relationship, kasi minsan baka iniisip ng iba pagka-relationship, yun lang yung mag-asawa, magkamag-anak, not necessarily. Kahit na anong ugnayan mo doon sa ibang tao, relationship pa rin yun na ano eh, na pwede nating maituring eh. Kung kaaway mo, yun ang ugnayan mo sa kanya, 'di ba? Kababata, kaibigan, kakilala, 'di ba? Yun pwedeng mai-consider natin yun as relationship. He is her cousin. Él es su primo. I am your friend. Yo soy tu amigo. My father is his colleague. Mi padre es su colega. We are neighbors. Nosotros somos vecinos. Yan, yun ang kaugnayan, di ba? Magkapitbahay. Yan. Yan ang isa pang gamit ng sir. Madali lang naman maintindihan, di ba? At matandaan. Mamaya isa-summarize natin yan. At isa pang gamit guys ng sir ay to talk about the place of origin. So in this case, since we're talking about place of origin or where someone came from, gagamitin natin yan guys yung preposition na from, which is translated sa Spanish as de. No? So vamos a mostrar los ejemplos. I am from Manila. Yo soy de Manila. He is from Colombia. Él es de Colombia. The man is from USA. El hombre es de Estados Unidos.
They are from Canada. Ellos son de Canada. Yan. So that's how we say it. Ginagamitan natin ng preposition na from na translated sa de. Ganon din naman guys when we talk about the material something is made of or the material something is from. Kung mula sa ano yung isang bagay, 'di ba? Mula ika yan sa ba galing ika ito? Ay, galing yan sa ano? Sa sa puno, sa kahoy, gawa ika sa kahoy yan, no? So pwedeng ganon. Gagamitan din natin yan guys ng preposition na from. Kasi doon nga nagmula, doon nga galing, gawa doon yung bagay, di ba? Kagaya niyan. The chair is from or the chair is made of wood. So sa Spanish, la silla es de madera. The houses are from or made of bricks. Ayan. So the houses are made from or the houses are from bricks gawa sa bato. Las casas son de ladrillos. You can also say the ano pa ba mga examples natin? Um, yung armor halimbawa is made of metal, 'di ba? La armadura is de metal. So, ganon, basta kung saan galing, sang material made yung isang bagay, ay, gagamitan din natin yan ng sir. No? Tapos gagamitan natin ng preposition na from, referring kung saan from, mula saan, gawa saan yung isang bagay. Yan. And then lastly, ay ginagamit natin guys ang sir to talk about time. Kaya lang in this case, Um, ang gagamitin lang natin na conjugation ng sir, yun lamang is at saka son. No, hindi natin kailangan yung ibang mga form ng sir when we talk about time. S lang at saka son. Alam naman natin, when we talk about time, yung S, ginagamit natin yan to refer to 1 o'clock. 'Di ba? Yung son naman, ginagamit natin to refer to time from 2 to 12. Son ang ginagamit natin dyan. It is 1 o'clock. Es la una. It is 5:30. Son las 5. Yan. So ngayon, baka kasi magtataka yung iba, bakit hindi na itatranslate yung is? Na bakit diretso na, I mean yung it, bakit diretso na dun sa S? Kasi understood naman yun di ba? Pagka tinanong ka, kay ora es? No? Imbis na sasabihin mo pang, la hora es o la hora son, pwedeng dumiretso ka na ng es or son. Kasi understood naman ang isinasagot sa iyo yung oras, yun ang tinanong mo 'Di ba no? So kahit wala na ito, at normally wala na nga yan, diretso ka na dito. No? So that's how we use the verb ser when we talk about time. Yan. So, Basikamente guys, yan ang mga gamit ng verb na ser sa Spanish. Characteristic, profession, relationship, place of origin, the material something is made of, at saka time. Meron lang tayong additional pointer guys about the verb ser. Although ang verb na ser ay normally ginagamit natin yan to refer to characteristics, no? Pero that's not absolute. Kasi minsan may mga characteristic tayo na ginagamit na parang lumalabas hindi siya permanent na characteristic Parang lumalabas, nagiging temporary na characteristic siya. Characteristic din, pero nagiging temporary. Kasi hindi naman yun talaga yung karakter ng tao. Parang nung oras lang na yun, ganun yung kanyang parang karakter. 'Di ba minsan may sinasabi tayo no na, ay, ang ganda mo ika ngayon No? Hindi naman ibig sabihin na pangit siya no, na andun lang sa oras na yun maganda. Kundi maganda naman siya, okay naman, pero during that time siguro talagang extraordinary yung ganda niya, nag-ayos siguro. May inatenan na party, no? Or something, no? O kaya naman minsan, ang sipag mo ngayon
No, hindi naman siya normaling masipag pero that time extraordinary yung sipag niya. Siguro may yung anak may hihinging pabor sa magulang. So extraordinary yung sipag niya. O kaya naman masungit. Hindi naman siya masungit talaga pero that time ang sungit niya siguro masama ang pakiramdam, no? So, ganun guys, kahit na characteristic siya ay hindi sirang ginagamit natin in those instances na hindi naman yun talaga ang ugali niya nung time lang na yon, yun ang kanyang pinapakitang ugali dahil for whatever situation, for whatever reason. In those cases, imbis na sir, ang gagamitin natin yung counterpart niya, yung estar, no? Referring to temporary things, conditions, etc. Yan. And then lastly, guys, kagaya ng binanggit natin kanina, may mga instances kasi na hindi naman direct translation lagi from English to Spanish So, hindi every time na makakakita ka ng is, am, or are, agad-agad translate mo using sir. Hindi laging ganon. Kagaya halimbawa, I am 30 years old. Am din yan pero hindi sir ang gagamitin natin diyan. There's a different way to tell your age in Spanish. Definitely not using sir. Okay? So yan lang guys ang mga pointers natin. I hope you learned something about the verb ser en Espanol. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.